niyo yung mga cellphone niyo to enlighten. Bigay liwanag tayo. Mga kababayan, the former President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte! Prepared. Maybelline York. Welcome to Sky High. Ready for takeoff now. Nga akong mensahe. Nakabutang nga rin nga kumusta o pasalamat sa mga Cebuano sa iyang tabang kanako sa mga niaging mga panahon o ayaw kalimte pagpahinumdom sa ila sa tibuok Pilipinas ang Cebuano ragay gwapa o gwapa. Tinood man na. Kita lang ko sa inyong naong kadagkong ipon. Bitaw ka na, di na ko magdugay kay iba ko ganina ramo na minaw. Alingog-ngog na. Hasta ko nga rin dito sa tent hapit na ko nga. Ganina ra ko naglingkod-lingkod lang. Mga kaiksunan ko, may gabi kayo inyong tanan. O maagoy mensahe nga gamay. Bahin kani sa pagbag-o o mga provision sa konstitusyon. Wala ko'y problema diha. Even kanang provision sa term of the president. Ang ako lang gustong mensahe para sa tanan na minaw, mag-chat-cha man ta unsa mang pinaagi People's Initiative, Constituent Bodies of Congress o Constitutional Convention, we can really change anything there for as long as there is no vested interest. Agapatong niya. Ayaw pag-usba ang konstitusyon para mapabor kanimo nga muling kuray diha o ngaita pag-usa ka termino. Komportable na ta sa unom katuig one term. Let us stick to that. Mas maayo para kanako nga kung unsa may ilang gusto kay mo maginay pasangil perme nagdako ugos politika nga gusto abrihan ang economic provisions bla 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 mura maginay pasangil ngadto pa na basig kinsang presidente kay yaka diha mo ginay gusto labi na o inato na ang ilang termino. Ngunay nakaapan. Wala pa yung problema kang presidente karon. Wala pa naman po. Ako
ako mo suportar changes in the Constitution, economic provisions, whatever. Even in the terms sa tanang chapter diha, pati na apil na ang kanang termino sa president. Okay ko. Basta dili mo pabor sa galingkod karon o sa sunod na eleksyon. Lisod na mubalik na punta sa gubot pareho ni Adto nga og maay mo lingkod og 4 years ni Adto mahinumdo mo another 4 years ang upat niya katuig sa una nga termino walay buhaton kundili magkampanya mangitag kwarta para ang sunod niyang termino masiguro. Mo ginay may tabo niya. Base kung saon imong istorya. May whatever measure imong bulahon ang Pilipino. Mo ginay hangturan. So muna ako, masuportar ko. Chacha, okay. Basta si Marcos moingon pag-commit siya sa tao nga dili siya mudagan pag-usap. Posible mo balik ta sa two terms o whatever. Maski unsang provision atong alisdan, mudiritso na ta diya, ayaw na economic palabot sing lang na eh. Mudiritso ka na kada presidenteng tindog diya, umulingkod, umuyaka, mugin ay gustong buhaton. And sad to say, dili man pangdaot sa presidente ni Adto o karon. Ang una yung presidente nga gauso aning Chacha si Presidente Marcos Sr. In between far and wide sa atong political life sa atong nasod, isulpot na pod ni Chacha pag-usab diri na sa anak. Ngunay problema diha. Ako mo suportar ko. I mean, I would support any changes in the Constitution that would enhance, improve, or whatever would make the Filipinos happy. I am for it. Walay problema. Basta wala lay musod nga interest para ugma nila. Ngunay Constitution, well, we can only say, let's go ahead. If you want katong people's initiative, whatever, para nako, if you can gather enough signatures all over the country, which is really very hard to do, didrita sa Constituent Assembly, Congress converting itself into a body that would change the Constitution. Muna na plano nila ron, murag ang People's Initiative, wala mo take off. Naara sa runway, wala gyud mo saka. So niya ta karon sa Kongreso. Sa atong nga congressman, wala ko'y problema. Ang problema nako, ang inyong kaugmaon nga inyong isiguro, labi na maingon mo, nga kung may bagong konstitusyon, magpabilin mo, nga as you are, where you are, where
ug asa ka karon diha kay steady na sunod eleksyon unya bag-ong termino para sa presidente. Lisod kayo na you do not tinker with the Constitution. Ayaw ginaghilabte kay og imo nang hilabtan pareho sa natabo ni Marcos pero gaba lang kayo naman. And this is not really to make any challenge to the president. Muto sige kan hantod na sige nadugay na on to change the constitution to prolong atasod okay magkahuman magtanaw niya maglisor declared martial law. So we had to endure almost 20 years ug usa ka tawo lang walay buto-buto. Ang demokrasya ang maagi na ay rotation palibot 6 years. Ang lokal wala may limit o gihigugma ka pastaw. Walay pugos, walay terorismo, walay palit. Munta na'y gwapo na istorya para sa atong nasud. Ang problema, sudlan usahay, well, di na to ning Cebu ni adto, long time ago, di na lang po mo panganog tao kay baya, taga diri Rabakot, taga Danau akong kagikan. Di na lang ko, panahon to sa akong amahan, diri pa, pag-ung abogado, munang imo ganing usbon magkaguliyang yun mag-away hantod na lang magubot o niya natarong og gamay but I said in between na ay panahon nga nila koring wala gay lihok nga gamay nga usbon changes in the Constitution. Ako para nako, even if they would dwell ilang muabre ang Constitution, ayaw na lang ng economic kay labutsing na eh. Pero if they are going to a chacha, musuportar ko. Pero og buhi pa ko, ingnon gyud nako nga kaning provision para lang ni sa future. Kaning incumbent dili na ni makadagan. Kay mura may iyang naabtan. Og unsay iyang naabtan, 6 years, 1 term, kutob ra tadiha. Imong patasan, imong pamubuan, ang Constitution is almost sacred. Mubitaw na nga, sagrado na. Ngunang kita, masig kani karong gabi una, kadanghanan Bisaya. Pero na yung mga kauban na ako, ikas military, puro generals, retired, uban. Ani uban kanako, ang uban gikas Manila ni lupad nga rin. Maminaw lang siguro o say isulti. Okay man ako, walay problema. Ayaw lang suluha ang gobyerno. Sunda lang ang konstitusyon. Og mura na'y durar. If there is a time limit, stick to it. Don't. Para walay samok. Di ko gusto. Ako di naman ko gusto magkapalapir. Retired na ko.
pasalamat na lang ko sa Ginoo sa langit kamo mga Cebuano nga nisuportar yun nako og tanang Pilipino. Pero siyempre kasi papaano Bisaya ako, landslide talaga dito sa Cebu. At sana naman hindi kayo maghinakit. Nasa Cebu tayo, puro Bisaya. Pero magsalita naman ako ng Tagalog konti para masabihan din ng mga kababayan natin at nabigyan na sila ng importansya. Yung mga Tagalog, pareho tayo, irrespective po, walay para sa ako, gikan pa akong pagka-presidente. Wala nang Muslim, dili ko gusto ana. Wala na ng mga mga Ilonggo, mga Waray, the usual epithets, buwan ba? Storya. Gusto na ako nga sa akong panahon, makita na ako nga Pilipino ato yung kaksod ang atong isig ka Pilipino. Gikan nga to sa Batanes, nga to sa ulo. Mo po na akong ginasulti sa mga Muslim. Ayaw mo pagsulo-sulo diha, kay di ko gusto anak. Kanang maingon mo nga Muslim yan, don't give it that. Dabaw ba siya asa ko, ignon ako sila. Only one. There's only one reason or one maybe element that could really fuse this nation as a one nation. Is wala tay tribo eh. Itong unang panahon, wala man tamang kasinabot. Ang atong mga minuno ni atong unang panahon nagsabot kay wala man tay nasod ang atong kaugalingon. Nisulod ang mga Espanyol for 400 years. Giyak-an pa nila. Pagkahuman ni Ana, nisulod na pod ang Amerikano. 50 years ilang ipahamustulan ang atong kayamanan sa atong the forest, the mining tanan. Pagbuhi nila sa gobyerno, ilang gisiguro nga parity rights nga magpabilin ang ilang rights pareho po sa Pilipino. Parity, tabla ba? O ng parity rights. Sakit man sa buot, maghisgot ni Ana, pero naman tayo mahimo. That's past. I hope that kaning atong nasod, kaning atong mga anak, o anak sa atong mga anak, will learn the history well, and maybe di yun ta pasakop o banyaga kailanman. Never again. Magpakamatay tag magpakamatay, ambak tag asa ta ambak, dili gud ta mo sugot nga nailaing tao mga labinig yung banyaga nga mo'y maghari-hari sa atong yutang na tauhan. Pilipino ra gyud na, timan ninyo, muna'y ipasa ninyo sa inyong mga anak. Nga ayaw gyud mong sugot nga ang Pilipino second lang. Diri sa Pilipinas, first gyud mo. Dili na pwede nang
niaging mga Espanyol, Amerikano, nga naa sila'y special nga dili pareho sa usa ka Pilipino nga naa sa nagpuyo diha sa daplin sa dagat ug naa diha sa suba nagpayag-payag siyang kapobrehon. Dili yun na mahimo. Dili po nato matagaan. Dilustong kuman. Duwadaan ang presidente. Dilusto kuman na lahat tayo mag-angat. Ang problema talaga ang economy. And I cannot blame Marcos. It is a slow and grinding thing bago tayo umangat. Siguro, kung hindi tayo nasa ilalim ng mga foreigners, we could have done better or faster. But the fact was that we were under the Spaniards for so many years as slaves, then the Americans as workers bago tagi buhian nila. Ayaw gid mong sugot. Ingna inyong mga anak. Magpakamatay mo para sa inyong yutang na tauhan. Dili yudo masugot nga magpalipin tag-usap. So niya ako kay niya maning proposal nga i-amend ang Constitution. Okay ko. Wala problema. There's really no problem. You do not have to convince him of anything. Except that it should not be a right for those who are incumbents, including the President. Pati si Marcos, President, sabihin ko sa kanya, Mr. President, you were elected under a constitution for 1 term of 6 years. Be happy with that. Makalipay ka na lang naakaman. Pasawat ka lang sa Ginoo, gitagaan ka grasya, nga nagkakasilbi ka sa imong yutang na tauhan sama sa imong amahan. Pero ayaw sunda ang iyang iagian. Kay mapandol yun ta diha. So munang any changes kaning prolonging di ayaw mong sugot. Let us take guwapo na ni 6 years, 1 term only. Actually, there's no reason. Kanami mo na, kakalik. Puto. Pwede ba magayawa? Ang ilang convenient excuse, pasangil, para ba palatable, ngayon, maton sa tao. Ang ilang kuha nga economic provision. Muugin na yung rason, economic provisions. Iadto pa na, if there is an attempt to amend the charter, the constitution, the first excuse or reason na iuna yun na ang economic. Wala may, o sabay, kagwapo ni mga building, kagwapo sa Cebu. O sabay, baguhuri mo dire, ang mga naong, gwapo naman daan, gwapa naman. O sabay, usbunin mo, matasan, matasan noon medyo subidahon ng Bisaya. Bisaya, ano ba ko? Huwag mo na yung Bisaya, agi o balikas o ilisog. Ana, wala sa Mindanao. Kung dili ka kabuo mo, Sus Maria Josep, Taragaba. Kung di ka mo sukol o patay ka to, di ka mo maupod mga hadlok,
di ka mo tubag o balikas, wala. Ayaw na. Niadto to, karon siguro ang orang niya. Di na po kumusugot. Tambagan ako tanan. Ayaw. Katong pinaagi ni atong tikas, terorismo na. Piliong kas tao kay gusto kanila. Period. Piliong kas tao kay qualified ka. Period. Piliong kas tao may kwarta ka, wa ka mamalit, milyonaryo ka na daan, popular ka sa tao, wa pa ka mo padahig ba sa tao nga mo nakay daganan, sige ka nagtrabaho sa imong isig ka tao, okay na. Pero ka ng milyonaryo maingon nga mukalit lang kabuutan, Mamunis Pilipinas. Kwarta eh. Ang sakit nga da kay ang Pilipino in town. Mapalit yun. Musugot tag sa dili. Ang tao nabiging pobre. Basta kwarta na. Mudawat yun na. Watay bahimo. Watay ikabayilo eh. Government kadat subsidas o pinailong paghatag anang tawhana. Wapoy gawas lang ka ng mga milyonaryo mag-part sa eleksyon. Patasan na sila ilang ihi o kinsay dako gasto. Pero beyond that, ang eleksyon og unsay matarong. Pamili mo og unsay tarong nga tao. Mura bang yun na? Pilipino qualified tarong. Ayaw mong sugot nga isog, hadlok, magterorismo, o na, panahon na ni Agi na. Ayaw mong sugot, anak. Nao nga pagsulti, Mayor, di naman siguro angay diskarte o ingon ng paagi. Dili naman ta pwede maghadlok og tao, palito na to. Di naman na maayo. Pero, mubalik na hantod ang ekonomiya nato, di gyud mo saka. Goro, ang imon yung anak karon, mga anak na mga apo, mga anak sa inyong apo siguro. By the grace of God, anang panahon na, makasulti kita kami nga. Because by that time, at least ang ekonomiya nato, ang taas na. Problema ang magundaghang pobre. O hindi na ito maato pagtabang. So, either popular ka, kaayo, o may kwarta ka, daghan. Mura nga rin sa politika. Ako rin nakalusot na rin nga I would not belabor the issue about being right and righteous, whatever. Kinakita na muna ko. Niadto na kita pa rin yung presidente. Nakita ninyo ako ngayon. So, huwag na natin pag-usapan yung ganun. Basta, every election, see to it that you napili mo yung taong tapat talaga sa bayan natin. Sa babatoy akong isulting ihawa. Kalimot na ko sige. Naramay media, naman po ang sound system, sige, buga-buga. Magsininggit tayo sa akong
niya man ang akong asawa. Magsinang mga akong kauban sa mga generals. Magsinulti Jaime niya ganina magsakit Jaime. Sabi ko, unsang orasa ta? Matubag pong general. Maya na siguro tayo mag-uwi. Ng mga wala maday general na to. Puro mo yung mga kadaghanan atong mga generals. Okay. Atong kadaghanang sundalo, Ilonggo o Ilocano. So, naturalmente, kadaghanang musod sa PMA, Ilocano o Ilonggo. Ang mga taga Cebu, gusto away. Bahala mo diha sa Mindanao. Patay mo. Basta kami nga rin. Happy-happy lang. Wow. Except for, I forgot his name, General, taga Cebu. Few in between the years. Gaway rin, Bisaya nga. Ang hilig yun magsundalo, ang Ilocano o ang Ilonggo. Ang Ilocano, kay gusto yung magsundalo. Kaya mga Ilonggo, na gusto mo mag-armas, uwa, ngita ko patay Oo, ng Ilonggo. Gusto ko, 45, gare, Armalite, gare. Pum, 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 pum. Bitaw mo na itiaw. Mama, tiaw sa Mindanao. Mugin na itiaw. Palaway yun. Kaya ang, ang survival doon, in places like Cotabato, Zamboanga, na maraming kapatid natin na Muslim. Yung karamihan, hindi tatagal dahil sa gulo. Pero ni Ilonggo, abawlit nga. Way atras na eh. Advance dito, advance direct, patay dito, patay direct. Muna sa Mindanao, ang warning faction is ayong presidente ako, pasabot yun ako nga, what's the use of dying for? For what? Ayaw mo yung Muslim? Ayaw mo yung Maguindanao? Ayaw mo yung Ilocano? Ayaw mo yung Ilonggo? For what? Hindi mo nang mapalayas, hindi mo rin mapaalis. Mapaalis mo, patayin mo. Gagante rin yan. So, the cycle, the vicious cycle, never ends. Kaya, sabihin mo talaga, walay Bisaya, walay Ilocano, walay Maguindanao, Maranao, para nako, ang presidente ko, tablatan tanan, walay, too mang bod, yung dili at ito, patiran ito mga yawa. Anong usahay sa presidente, wala ko manghambog. Pag kinahanglan presidente ka, kinahanglan na respeto ang tao nimo. Usara ka sulti. Pero dakag ka po sabit. Mayroon gani ka, undang mo, hawa mo, undang mo sa droga o dili, patsyon ta mo,
ug di mo undang, di mo layas, patsya gyud. Walay laing paagi diha. Kaning droga, it's a vicious cycle. Ang kadaot diha, ang atong mga anak, ang atong kaugmaon. Kay atong mga anak, may mo trabaho para kwarta sila, magkapalit sila og lugaw para ihungit nimo sa imong katigwangon. Now, og imong gubuon ning mga bata, magtiguang nako kisa may akong masampit. Mingon man ang imong mga tinuod mga parinte, pero sus pasaylo agad may hagay, pareho kitang pobre na. Unahon, wala may dato nga rin. Pipilara may dato nga rin. Munang ako, mantas kayo ko. Nantong presidente ko, hantod karon, munang gikiha ko nila sa International Criminal Court. Ang sige lang, kiha lang mo diha. Kadaganan, Davao, Cebu, dire, dagang ko sa Bantayan, dagang ko sa Danao, Danao man may. Dagang ko sa Gasa, Bisaya mo. Pero undang mo sa droga, kay kanang droga, mo ganay mo patay sa usap na. Wala na tayo maasahan. Kung imong patsyon ang akong anak sa droga, matiriring, mawirla, o sa may paabuton pa nako. Paeskwelahon ako, high school, pagka-college, imong tagaan og droga, musulod sa droga, magyaka lang diha, pagkahuman mo gawas, man-rape, mangawat, tanang kaputahan sa kalibutan buhaton para lang makabot ang droga anang adlaw. Munang suko ko kaayos sa mga putang inang mga drogista. Labin na yun, kanang mga pinanser ng milyonaryo, di lang ko makasulti kung sa'y tribo nila, pero makasabot na mo, kay law ay mapudog akong, kay astara ba ako, naapoy dugo nga. Ibong, sa mga ito mapaabot sa atong naso. Okay na mga dato, na ano'y deposito daan. Kita, magpa-eskwela ta sa atong mga anak, nga unta pagka abot sa panahon nga di ka na makatrabaho, retired ka na, inutil ka na, na imo palit o bugas, o baski buwat na lang, isuwa, para ihungit sa imo. Pero imong morning rason nga nganong paminawa ko niya, morning rason nga nganong mantas kay Luana. Ato ang imbestigar sa wala po sila kasabot anak. Kaning mga puti, utang ina ninyo. May alam mo sa istorya, alam mo musulti, kamo kini mo kana mo ay dapat ng buhaton, kanin tinarong, gusto sila straight. Ang problema, sila may kwarta. May kwarta pa gani, nagyapoy droga. Pero may kwarta. Ang Pilipino, pagkaguba sa anak, guba na ang pamilya, guba na ang kapalaran natong tanan. Muna'y di yun na ko gusto. Munang init kay Gauss sa mga drogista, hantod karon. Kay mabalik ko basig bagay ang baya
isulti ang akong usa ka anak nga rin, ang mayor, si Baste, mo na'y kamanghuran. Ang maguwang anak ng babae, si Inday, Sara, mo to'y mangulatag sheriff. Ang maguwang po nila, kamagwangan nila, kaniya mga rin, pero di daw siya musulti kay ang iyang parang ay ito o bang babae rin yan niya dire pulong pulong kamagwangan ako tuluran na sila ay silo ako duhay akong asawa. Sa unang asawa, tulo. Ikaduhang asawa na ako, ang akong karon si Hanilet. Nani anak, si kasi ito pangalan to. Kitty. Mora na. Manangingon nila nga may anak sa gawas. Maski tinuod nga kuan, gisiguro gid nako nga di na lang kumistorya yun sa pupagi. Pero gisiguro gid nako nga wa ko'y anak sa gawas. Maluoy ko sa tao. Maluoy ko sa tao magdako ba nga way papa, way mama nga. Kung imo lang pong bisitahan o kada semana, 2 ka adlaw, niya mabalik ka nga to sa tinuod ni mong asawa. Itong unang asawa na ako, isubog ayaw galagat ng mata permi. So, nibalhin ko rin sa ikaduhang asawa, mas isamot, magsige pag kagot sa ngipon. So, bulakin yan eh. Kanto Bisaya, kaliwat at to, pero tisay mo ng ilang nanay ni Baste o may pulong. Natingabi ako kanina, tanaw ko sa, huwag mo ko klaro kinsa ka istorya. Nako, naam lagi gipa-istorya, ano, gipa-speech man nila ng prisuhan, priso, gigam, imo mo ng anak. Napulo mo nagtato. Kamot, sa tihil ka. Mopod si Inday. Actually, si Inday may sugod ka na akong anak na babae. Mawag na yung malditas na na. Siya kasugod anang sa pamilya Patatok. Di mo tuo ba? Di mo tuo badlungon. Kiaway yun. Kaya na, sige. Ambot lang sa ikaroon. Pandugan kung kita sa akong anak. Huwag pa lang ko na sila ka kuhan ba nga kita salabi magkatiguang ta. Mingaon kita sa atong mga anak gapo. Wala na sila ka sa until sila mabot sa panahon nga sila po'y amahan o mga po. Anak na nila ana ang tuyok sa kinabuhi. So, muna ang sa po akong istoryahan. Pag po istoryahan na to, kinsay kadunggab ni Magellan, di sila po lapo. Kanibang pagka-presidente na ako, patawag na ako ang Bureau of Fisheries. Yan ako,
ito bang lapu-lapo na isda? Sino pangalan nito lapu-lapo? Yung sila, Mr. President, matagal naman yan. O siguro, basta pagdating namin dito, lapu-lapo na yung isda na yan. Pero huna na kung maputang ina mga Tagalog. Nawa among hero nga to sa Cebu, gihipo lang yung isda. Bitaw. Pero bagay noon, may dumapuntag lapu-lapong di kayo mayong kinilaw. Lapu-lapong tinula, lapu-lapong sabaw. Mga mahinumdum ko perme. Kasi nga ng mga panahon, maghiskod yung ko, always ay mamingaw ko sa ihawa mingari sa Danau, may edad na manggod ko. Was about 6 years old. So naana ko ay deep perception sa lugar. Even ang Cebu ni Adto nisod na sa akong munang every time mani ako nga rin medyo komportable ko nga na ako sa akong kabulingong nasod na ako sa Kabisayan. Pero ang akong lola Leyte, ang lolo na ako may tagang rin. Munang maghandom ko Bisaya. So, og dili ko makaanhi kay lisod naman ko karon sa kwarta, retired na, limitado na ko di na lang kumunda kag istorya, basta limitado na ko sa akong retirement. So pero gusto ko kong permi mo ani ug may panahon gani unta gusto ko matugdanaw pero may tagadanaw nga rin. Kumusta ninyo? Gusto mong bisita. Nakapaman tong balay nga among ipoy ani adto. Murag hagdan na ng balay na bilin pero na unsa pa ba istorya na ako? Ang atong ugma. Tanaw na to ako okay lang. Si Marcos karon medyo maganda ang suportahan ko yung Chacha at I am comfortable supporting the President. Wala pa naman ako nakitang talagang yung big error, big mistake. Wala pa. Wala naman ako nakitang maybe yung sa baba. Pero sa kanya, wala akong nabalitaan. So I continue to support him. Basta I don't know how his term would end. Pero tingin ko maganda ang takbo niya. Kaya lang, yung minsan ang mabuti lang, yung military, pati pulis, nagpabilin nga medyo disiplinado. Lalo na ang military. Nakapak mo na, retired siguro, kaya ang pensyon, nasao na lang. Kaya nga, nadaghaw ko man military, daghan mi nangan ni. Ang ubang ikas Manila, lupad rin yung maminaw lang na ugon sa'y humihong aning Chacha. Okay ko, as long as it is not
intended to benefit the incumbent. But pasabot, si Marcos kutubra diya sa one term, 6 years. Ug i-amend niyang constitution, join him, and I will operate with him. But dili na applicable sa iya. Because og iyang i-amend ang constitution para makadagan sa usab, mo na na'y problema. So he was elected under the constitution for one term for 6 years. So be it. Diya para kutom. Pagkahuman, singo na to, sunod nga amendment sa constitution, tagaag, 3 terms, walay bali sa ako. As long as it is the will of the Filipino. Masunod yun ang tao. Ang kuan yun na o unsay naa sa kasing-kasing sa Pilipino. Period. Di na tamulampas niya. O unsa lang po yung gusto. Kasayo bang ang bataw ninyo nga rin? Mumanang mga mulitaw nga dili tagdon. Uso na sa mga baryo niya to. Mangharana gani, kanya dili mo abri ang babae o bintana. Matuho na noong ganito. Early. Naptang ko para pagka-mayor. Pagka-mayor na ako, wala. Laplos yun na na. Huwag nakalusot. Basta onsalay, pala sa ako, tama o mali. Kunto brata niya. Di tamo gawas niya. Kasi kinsay ako ka-istorya, negosyante, o ba? Tama o mali. Mamili ka. Hanggang dyan lang tayo. Mali ang imong pilion. Tangina, magka-problema ka talaga sa akin. Hanggang kung ano lang ang tama. Sa akong panahon, pero buyag, di man po kumanghambog. Di man yun mo makontrol ang gobyerno. Impossible. Numero ko na yung police. Sus. Dugay ko kong fiscal. Anak ka lang. Nawaring machipo police na niaging kauban ako. Pero kaning police yun, so, basta, unsa na, police, sir. Policeness na po nang yawa. Lison magdaog syudad. Pero basta kutob lang diha. Kaya magpabuto, mahubog, manghasi. Kutob lang diha. Ayulong mo pasor o droga nga apotang ina. Pag-away na ta diha. O di na kita magkasinabot. Sur mo mga illegal, labi na yung droga. Ako kung kontra yun ako. It will destroy the nation. And it will destroy the family. Ang pinakapundasyon nato sa atong naso. So, wala na. Kung sabatay akong constitutional, wala mo, okay man eh. Kaning pagbago sa constitution, ani yun eh. Naay, ambot og tinuyo og dili, o sa panahon, o sa swerte. Pero kaning patason, prolonging, changing the constitution for a longer term for the president. Pero kuan lang kay presidente, puro ni mabanhaw na tao sa Marcos o nabanhaw sa Marcos na po. Pero si Bongbong maayong tao.
wala yung ko'y problema kang president. Tinuod lang, suportado na ako kay buutan. O i-compare sa ako, he is a very dignified, respectful, humble. Kasi niya ito ba? Dili pa na presidente. Mapakumbaba. Ang problema lang, Mr. President, is be comfortable and be content kung nasaan ka ngayon. Tapusin mo lang biyahe mo, then bitawan. And let the Constitution work. Because if you try to, ang mama ng ilang mga gusto i-amend, kay gusto usbo na pod ang termino sa presidente. Anak na pod ta magkagubot diha. Kay moingon magmo, ng presidente ko, putang, hindi ginawa ko na sana nung noon kung ako. Hindi ko ginawa. Panahon na you have to step down as president. On the last day of my presidency, bumaba ako. Wala'y samok. So gusto ko yan ang mayari para sa lahat. Ngayon, huwag mo pabae na mag-charter change tayo para pabain ang term ni Presidente Marcos. Hindi ako pwede. Hindi ako payag. Well, baka makalusot pero you would have to contend with my objection over and above anything else. Sundin natin yung konstitusyon. Kung handyan ka lang, handyan ka lang. Wala na yung istorya. So, mura man na akong mensahe ninyo. Kung napay lang yung issue, muragwa naman, gwapo man ninyong syudad, nagpabilin sa panahon ni Mayor Rama. Ano si Mayor ni uli na? Abi na ko biyaan ko ni mo, sita. Gwapo ang pagkadaan sa syudad. Mopod ang akong humble city. Gwapo po, limpyo, way wrong parking, basigasa. Hindi may ko masugot. Basta karong di na ko presidente, tawo na akong polis. Bawa na. Ako yung ato lang unsa disiplina ho ninyo ng kagulingon po. Sunda lang balaod. Kay ako rin atong prangka-prangka pagkasulti itong bago pa kong mayor. Dagang yung na ginaw droga. Giingnan tamo na undang na. O dili karon ning International Court of Justice kasi wala tayo mo diha. Sinabi ko winardigan kita Sumura man na let us hope that Marcos would do well during the remaining years of his presidency. And kapag karoon man ang tsatsya, it should be applicable to the future president. The future president under the new charter, and he gets to be elected for the second time, or the third or the fourth, whatever, nasa Pilipino na yan. Pero it must be in accordance with the Constitution. Pag nilabag mo ang Constitution,
once you tinker with the Constitution, alam mo ang Constitution, iba-iba tang tribo tayo. May mga Ilocano, Bicolano, Waray, Maguindanao, Maranao, Dabawenyo. Alam mo, pag hindi tayo sumunod ng Constitution, puputok itong Pilipinas. The one thing that holds us together is ang Constitution. Huwag mong sirain. Kasi pagka ang sinira mo ang Constitution, hindi mo susunod, magkagulo talaga. We need it. If we do not, it's like a hole in the head. Hindi kita kinahanglan mo balik na punta kagubot. Sundan lang natin yung Constitution. If you want future presidents to have 3 terms beyond, so be it. But it must be in accordance sa ating batas ngayon. Ayaw pag-luksod ha, kay mag-shortcut ka, maproblema ta. Dili madawat tanan. Labi-labi na kay lalain tag tribo, mga Bisaya, di magina, musugot pong yung magpa-under. About the only thing that holds us a nation, di magalit na mo kag iatubang tagagkarong Maguindanao, di mo magkasinabot. Iatubang taga o Ilocano, di mampurta magkasinabot. But what binds us together? It is a Constitution. Ngayon, if you will start thinking with it, as I've said earlier, it would be trouble. Sumusunod lang ta, paano bag Cebuano, walay libog. Ang kadaot aning libog, kay tinagalog, uwag. Ang Bisaya, walay libog, walay problema ba? So, sundon lang nato ang Konstitusyon. Total kamong mga Bisaya, wala mo maalkansi. Na presidente si Usmeña, si Garcia, o niya ako. So, long shot to, giga sa Mindanao, wala mo ko'y kwarta, pero naana sa palad sa tao yun. Basta na sa imong palad, tanaw na inyong pado mo, presidente ba mo? Nagad palad na sa palad. Huwag kong magdahong mga abogado ko, mga fiscal ko, mga mayor ko sa Davao. Unya, straight na, presidente dayon. Pero dugay kong mayor yun, Davao. Pila ko katuig nga mayor, Davao? Kalimtan ako. Kisa ka niya akong pangan? Wala tinod. Bakit pila akong edad? 80 years old. Mutoong sa dili. Dili mo mutoo. Pero tinod na. 80 anyos na ko. Lapas na gani ko sa pre-departure. Ako, pangayo na ako sa Ginoo. Ikapoy na ako. Sinood lang, prangka. Gusto na ako unay kilat karon. Ayaw ibugto sa akong isigkataw. Dari na lang. Para humanak ko tanan. Humanak ko mayor, lugay na niya. Congressman ako, na presidente na ako. Humanak, na kompleto na. Akong mga anak, baste na mayor karon sa Davao, ang iyang maguwang si Pulong, congressman sa First District, si Botangira, ano siya posisyon eh? Ha?
unsa po'y swerte ni Inday. Si Inday ramay nakakapot o medyo taas yun. Nanay pa, patunan na ito ang unsay ihatag sa Diyos. Kung unsay ihatag sa Diyos, dawato na ito, unya. Tabangin ninyo kay Bisaya man. Kaliwat anang Inday, mga abilyana sa Danao, o sabay sunod, Carmen, Danao, taga diha ang kaliwat sa lula anak. So, si Inday ko'y atong pangayon yung paalas. Di man siguro ihatag sa Ginoo, pero ihatag, magpasalamat ng mga Bisaya. Duha na po Duterte. Ano, kaya pag-abot ninyo, nga masubirbiyo na rin, manina nga rin, sumbagon mo, wala na, ritso. Sa puto na si Inday. Sa puto. Wala, mubukay pasensya na. So, marang siguro akong mensahe, o sa pabay akong ikadungag. Di man ko makanin ninyo, kamo na li atog Davao. Oo. Kamo na li bisita kay una-una, wala tayo takwards. Binugoy na takwards, kwarta. Wala tayo takwards kay, ano ay ikab. Tinarong ang punta sa atong pagsilbi sa atong nasod. Muna nga, wapod ko maglisod sa akong mga anak, ang botokasa ni sila padong, yung si Basti naman mayor, yung suon congressman, o si Inday. So, tanaw lang kay katawanan kay wala ko'y nakita nga misulpot nga Duterte nga rin. Kami na lang nagpabilin nga sa politika. Pero taas-taas pa ni o nga pa ni si Inday. Kay muni mo terorista yun eh. Pagkontento na lang mo na wala mo tuod senador ba diya, pero naamoy vice-presidente nga taga nga rin kaliwat yun Bisaya gina amahan o ginahan. Pasalamat kong usap kaninyo mga Cebuano, ako mag-igsuunan o karong pista June 30 man ang pista sa Davao, no? June 30 San Pedro. June 30. Kamong tanan, imbitado tamo sa pista. Mga unta. Mga pila lang. Maabtan tag-ugma. Okay lang. Basta makakaon. Pinuburi lang. Mura na yan kung ikabilin-bilin ninyo. Pero pagbuutan mo ha. Kanya ka ng mga durugista ayaw pasagdi nga mo madaot atong mga anak-anak. Madaot. Matong nasod, madamay. Kamo mismo mabutang sa alanganin na. So, kanang druga ang akong kampanya, dugay na.
Di ko gusto, ana, because I said it will destroy the family and eventually the nation. Uban nga ng kidnapping, wala man, pagkahumanay mo lang ng patsyon, tapos naman na. Droga magpabilin. Ang musulod niya, gunggong na. Kung daghang gunggong, mo na na problema yung saon pag sa atong nasod. Gabi naman, hangiunta na lang mo nga mutindog lang ko nga rin, talikod na mong una, pauli na mo sa inyong bahay. Ayaw mo kaikog, tindog lang ko nga rin. Nahinay na mo talikod. Wala mo po ta istoryahan. Kung ulit ba akong panghambog. Hindi mo pa akong hambog bubuan kaya na akong asawa. Una na akong asawa, Bisaya, kani Tagalog, Bulkin. Kadto, Bisaya nga Pisay, kaya tatay adto. Navy sa barko. Zimmerman. No. Kung mga anak mo at isoy, basig mo yung mga tuo mo, nasingitan mo siguro ni si Duterte ng Amerikano. Tisoy mo na yung mga... So, hinay tagaan. Uli. Sugdi na ninyo. Sugdi na. Sige na. Bye-bye. Kung maabot man ang panahon, ug mutugot ang Ginoo, ang akong anak, kinsaman sa ila, tanaw na ko si Inday, ug na siya'y ambisyon o unsang posisyon na nasyonal. Suportahin lang ninyo. Basin baya. Bisaya mga hapon ang kaliwat yapog Cebu. Mayong gabi, udakang salamat sa inyong pagtambong karong gabi una. Mga kababayan, the former President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte. Ayan po mga kababayan, mga kapartner, ang naging talumpati ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa hakbang ng Maisog Candlelight Prayer Rally dyan po sa lungsod po ng Cebu. Maraming nabanggit. Sabi naman niya, hindi naman siya